I hope in the Lord. I trust in His word. With Him there is kindness and plenteous redemption. Athirst is my soul for the living God. When shall I go and behold the face of God? Blessed Monday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today is the first Monday dito sa buwan ng Marso, kung saan we celebrate Women's Month. In today's gospel and the readings, we are being reminded of yung ang tumatak sa akin is yung sakit na ketong, yung nakakahawang sakit, nakakatakot na magkaroon nun. Bakit? Yun yung walang pakiramdam, yung para kang naaagnas, yung parang kinakain yung laman mo, isang kind ng ketong, yung parang yung laman mo kinakain ng disease, tapos unti-unti kang nasisira, pero you're still alive. Yung mga ganyan, yung napakaganda ng pagninilay ni Father kanina tungkol sa gospel na yan, kasi yung kailangan mong mag-cleanse, yung sinasabi na ah, kasi kahit na maghugas ka, maglinis ka ng katawan, wala, baliwala yun, kasi yung sugat na yon o yung sakit na yon mananatili yung mga sugat mo. Meron nga daw, umabot na sa wala ng tenga. Ganun, as in, yun yun. And that is a reminder na mas malalim na konteksto about cleansing, dahil sa panahon ng Kwaresma, ang kailangan natin ay paglilinis, hindi lamang physical na paliligo, kung hindi yung paglilinis ng ating soul. Actually, ang message ng ating readings for today is the leprosy of the soul. Yun bang unti-unti na ba tayong kinakain at nilalamon ng kasalanan? Unti-unti na ba tayong yung demonyo is eating us up? Parang sayang naman ang pangangaral, sayang naman ang pagtuturo kung wala tayong napulot na aral, na wala tayong pagbabago ngayong Kwaresma. Palagi ko itong sinasabi, kung 58 years na ako nabubuhay, siyempre siguro hindi ko pa ito naintindihan nung bata-bata ako, pero siguro doon sa 58, kung 20, 30 years o 60, 40 years, o sige na, pagpalagay na natin, kahit 20 na lang, siguro naman, nagbago na ako, no? Siguro naman, na-realize ko na kung sino nga ba ang Diyos at kung ano nga ba ang plano ko sa buhay at plano ng Diyos sa aking buhay. Ang paalala na lang is sana wag na tayong bumalik sa dati. Kasi pwedeng alam na natin, pero ang pinakamasakit is nag-backslide ka pa, bumalik ka pa sa dating gawi. Ako, I must admit, ang dami kong the previous Malu is matabil, salbahe, maselosa, name it. Pero the new me, yung new wine into new wineskin, wala na yon. Na-realize ko na what is important in my life. Wala nang iba kundi siya lang. Siguro kasi malapit na sa deathbed, ano. Pero just recently, just yesterday, today is the first day ng panibagong role. Excited ako kasi yung aking mga apo na nag-aaral sa Manila Science ay nasa bahay. So parang meron ulit kami ni June na mga bata sa bahay. Sa totoo lang, yung mga bata ay parang it will remind you of your youth also. Parang
kahit na masakit na yung tuhod mo, parang energetic ka pa din kasi alam mo na sila, they rely on you. So, yun pala ang kagandahan din ng maagang na-realize mo yung mga apo mo, no? Para mararamdaman mo na may silbi ka pa sa buhay. Parang may ganon na when I prayed last night about it, sabi ko, Lord, salamat po. Allow us to be the lolo and lola that you want us to. Kasi syempre, 'di ba, we are speakers para sa pre-K na, which happened this weekend. Tapos sa marriage encounter, pero iba kasi kapag ka mga bata. All the more kapag ka mga apo mo, 'di ba? Ano bang iiwanan mo sa kanila? So nag-uusap kami ni June kung ano bang iiwanan natin. Paano ba tayo gusto nating maalala tayo ng mga apo natin? Baka nung nag-away tayo, yun ang naalala nila. 'Di ba? Nagsigawan tayo. Hindi mo maalis yun eh. Kahit nandito ko na sa renewal, sometimes, normal yun. Totoong tao lang naman tayo. Pero, we embrace each other's flaws kasi alam natin na walang perpekto. And we accept that we are not God, so hindi lahat ng gusto natin ay nangyayari. Kaya ang prayer ko, sana we can be the best that God wants us to be. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. Ikaw po ang manguna sa aming buhay. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Blessed Monday once again. God bless us all.